وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Ngayon ay tayo ay nasa batch number 2. And ang aking nabuksan na file ay batch 1. Sorry. Kaya inshallah po, ibigay ko po kay Sister Fatima yung ating libro dahil ito ay naka-PDF. Actually, magkakaiba po yung aming mga librong ginagamit pero ang mensahe ay ganun pa rin, alhamdulillah. Kaya dito, akin lamang mabuksan yung aking file dahil ito ay ikalawang level na, kayo po ay batch 2. Wala tuloy ako, subhanallah. Dali lang ha? Saan na ba yung? Sa lahat po ng dumaan sa unang aralin natin sa level 1, book 1 ng hadith o sa napag-aralan ninyo noon sa inyong tagapagturo si Sheikh Saif. Mayroon po ba kayong naalala? Sino po ang nakaalala ng inyong mga napag-aralan na hadith noon? Para at least malaman ko kung kayo ay may naiwan pa, inshallah. Meron po kayo naalala? Sa inyong napag-aralan dati? Or nakalimutan na? Kalimutan. Inshallah, walang problema. At alam ko naman na majority sa atin ay may mga trabaho, may mga pinagkakabalahan at maraming mga pinagdadaanan. Hadith. Ito ay book 2 ng hadith. And then, inshallah, noong kay Sheikh Saif, ay hindi kayo nagkaroon ng memorization. Dito, hindi rin po ako magbibigay sa inyo ng pagsasaulo. Dahil sa dami ng inyong mga pinag-aralan, dami ng inyong mga ginagawa, may mga trabaho kayo, may mga pamilya kayo, may mga bata kayo inaasikaso. Sa akin lamang, makinig kayo kapag gusto ninyo na isaulo yung hadith, isaulo ninyo. Pero, I prefer na ito ay isaulo ninyo. Bakit? Magagamit nyo po siya sa inyong pang-araw-araw na buhay. Maka-encounter kayo, mashallah, ito pala yung napag-aralan namin na hadith. Ito pala yung sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bagay nito. At least may idea kayo. Para hindi po masayang yung ating, siyempre hindi po masayang yung ating libro na nandyan, yung oras natin na inilagay natin dito, meron kayong hadith na may share sa inyong mga kasamahan, inshallah. Hadith number 2, sa wikang Tagalog, ang mga nilalaman nito. Unang-una, ang pinagmulan ng sanad. Pagtuturo ng sunnah, ang kapanahunan ng propeta. Ito po yung mga nilalaman. Aralin number 1, aralin number 2, hanggang sa ito ay umabot sa aralin number 12. Sa akin, actually, doon sa batch 2, dahil batch 1 kayo, ito yung sa kanila. Hadith. Ito yung sa kanila. Kasi hindi ko naumpisahan ito sa inyo dati. Although naumpisahan ko pala ito, pero hindi natin natapos. Hindi natin ito natapos. Doon lang ako sa pangbungad. Kung maalala ninyo, yung sanad, yung matan, ang mga uri ng hadith, dito lang ako sa dalawa na ito. At least na ano natin yan.
Pero yung nilalaman niyang hadith, hindi po natin nakuha yan. Kaya dito, ipinapakita ko po sa inyo na ito ay bukto ng hadith at ito yung kanyang nilalaman hanggang hadith waralin number 12. Kung ang klase natin ay every Thursday, so i-compute ninyo kung ilang buwan ang abutin natin. Pero hindi naman tayo abot siguro ng ng mahigit 3 buwan. Maaaring ito ay matapos natin ng kulang-kulang 3 buwan. It depends on the situation, depende po sa magiging sitwasyon. Dahil kaya na lamang po sa darating na Thursday, mayroon po kaming biyahe papuntang Makkah. And then sa September naman, mayroon po kaming biyahe papuntang Madina naman. So parang 2 araw kaagad na wala tayong klase. Thursday, next week, wala tayong klase, pero magbibigay ako sa inyo ng assignment, inshallah. Yun po yung gagawin ninyo. Okay lang po sa inyo? Na magkaroon kayo ng assignment? Inshallah? Tayo. So nilalaman, nandyan ang pagtuturo ng sunnah, ang kapanahunan ng propeta, ang kapanahunan ng mga sahaba. Bakit ang lahat ng mga pagpupunyagin ito ang kapanahunan ng mga tabiin? Aralin number 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang number 12 inshallah. Dako na po tayo sa unang aralin. And dahil dito, kailangan ko po ng volunteer para basahin po yung ating screen inshallah. Pwede akong kumuha ng volunteer, magbasa ng ating screen. Basahin lang po niya. Pwede magtaas po ng kamay. Yes, sir? Pwede basahin? Nakita ba yung screen natin? Nakita ba yung screen? Maliwanag po. Yan lang. Naam, Ustad, naam. Nakita po, maliwanag. Alhamdulillah. Sino gustong Si Jana Shahzad, Ustad. Ang pinagmulan ng sanad. Ang pagtuturo ng sunnah. Ang kapanahunan ng propeta. Anumang sinabi o ginawa ng propeta ng Islam ay maituturing na bahagi ng kanyang sunnah. Halimbawa, pamaraan na siyang kumakatawan sa praktikal na pagsasagawa ng Islam sang-ayon sa banal na gabay. Palaging hinihikayat ng propeta ang kanyang mga sahaba na pag-aralan at isaulo ang kanyang sunnah sa maraming mga pamaraan. Kapag minsan ay pinupulong niya sila at ipinapaulit niya sa kanila ang ilan sa mga dua na ninanais niyang maisaulo nila na katulad ng pamaraan na ninanais niyang matutunan nila sa Quran. Sa ibang mga pagkakataon ay uulitin niya sa kanyang sarili ng makatatlong ulit upang maisaulo nila ng higit ang mga pangungusap na mas mahalaga. Kapag minsan ay magsasagawa siya ng ilang mga pamaraan, pagkatapos ay sasabihin niya sa kanila na gawin ito katulad ng pagsagawa niya. Sa ibang mga panahon, ipinag-uutos niya sa ibang mga sahaba na itala sa pamagitan ng pagsulat ang ilan sa mga mahirap na gabay. Una, ang pinagmulan ng sanad, ang pagtuturo ng sunnah, ang kapanahunan ng propeta. Ito ay pamaraan o kaya ang pagtuturo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan. Ano man ang sinabi o ginawa ng propeta ng Islam ay may tuturing na bahagi ng kanyang sunnah. Halimbawa, pamaraan,
na siyang kumakatawan sa praktikal na pagsasagawa ng Islam sang-ayon sa banal na gabay. Isa sa mga halimbawa, palagi hinikayat ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga sahaba radhiyallahu anhum na pag-aralan at isaulo ang kanyang sunnah na maraming mga pamaraan, sa maraming mga pamaraan. Kapag minsan ay pinupulong niya sila at ipinapaulit niya sa kanila ang ilan sa mga dua. So ito ay halimbawa ng pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang iniipon ang mga sahaba radhiyallahu anhum para ipasaulo sa kanila ang isang uri ng dua at marami pang iba. Kaya dito, kapag sinabi natin na ito ay naiulat ni Abi Hurairah radhiyallahu an, mayroon pa siyang pinanggalingan na pag-aralan natin una-una. Nagaling kay ganito, nandun po sa unang aralin natin na libro. Kaya kapag ang lahat ng mga pinanggalingan ng usaping ito na itinuro ng propeta, ang lahat sa kanila ay mapagkakatiwalaan at hindi sila naiulat na sinungaling, sahih yung hadith. Sahih yung kanyang itinuro. Tama yung kanyang iparating at ito ay tumpak na hadith. Sa ibang mga pagkakataon ay uulitin niya sa kanyang sarili ng maka-tatlong ulit upang maisaulo nila ng higit ang mga paungusap na mas mahalaga. Kapag minsan ay magsasagawa siya ng ilang mga pamaraan pagkatapos ay sasabihin niya sa kanila na gawin ito katulad ng pagkagawa niya. Sa ibang mga panahon, ipinag-uutos niya sa ibang mga sahaba na itala sa pamagitan ng pagsulat ang ilan sa mga mahirap na bagay. Kaya dito, naipon din ang ilan sa mga ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gana lamang kung paano nabuo yung Quran. Kung paano naibabasa niya yung Quran ng pira-piraso. Hindi pa siya buo dati. So ang pinapagawa ng Propeta, isinusulat ito sa mga bagay na pwedeng pagsulatan sa bato, sa kahoy, sa balat ng hayop, basta sa bagay na pwedeng pagsulatan ng Quran na yon. Kaya pati ganun din yung kanyang mga hadith, ang ilan sa kanila ay naisaulo. O naisaulo nila, nakita nila, nasaksihan nila na ito'y ginawa, itinuro, pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next naman po tayo sa kapanahunan ng mga sahaba. Sino po ang pwede magbasa? Sisters? Yalla? Go ahead po, Sister Futri Aleya. Go ahead po. Sir, hindi po ba ako nag-i-echo? May echo ng kunti po. Sige, tanggalin ko. Okay na po? Bismillah. Ang kapanahunan ng mga sahaba. Tapos, bawi ang buhay ang propeta, ang mas nakakatandang mga sahaba ay nagsimulang turuan ang mas nakakabatang mga sahaba ng mga kasabihan at kaugalian ng propeta noong sila ay wala pa, upang ang mga ito ay marinig o makita. Ang parehong nakakabata at nakakatandang mga sahaba ay nagturo sa mga kapanggap lamang ng Islam noong huling araw sa buhay ng propeta, sapagkat sila ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na tuwirang matuto ng anumang mga bagay mula sa propeta.
Nang lumaganap ang Islam sa buong Arabia patungo ng Syria, Iraq, Persia at Ehipto sa panahon ng pamamahala ng mga makatarungang kalipa. Ang mga sahaba ay nagsimulang magturo sa mga sinimulain ng relihiyon sa mga kayakap pa lamang sa Islam. Sa kanilang sinasabi sa mga nakapalibot sa kanila na nakikita ko ang propeta na ginagawa ito. O kaya'y ay narinig ko ang propeta na nagsabi na ganito ang pamamaraan kung paano mag-umpisa ang daloy ng mga tagapag-ulat ng sunnah. Silang mga bagong Muslim na nag-aral mula sa mga sahaba, katagalan ay tinaguri ang mga tabi'un. Karamihan sa mga tabi'un ay nagsaulo ng mga kasabihan ng propeta na kalimitang binabanggit ng mga sahaba. Gayon din ang ilan sa kanila ay itinala ang mga sunna ng propeta sa pamamagitan ng pagsusulat. Palagi silang naglalakbay sa mga lugar ng mga Muslim ng mga panahon iyon upang higit na matutunan ang mga sunna ng propeta na kung maaari ay mula sa mas maraming mga sahaba. Jazakallah khairan, sister. Dito, ang kapanahunan ng mga sahaba, matapos bawian ng buhay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mas nakakatandang mga sahaba ay nagsimulang turuan ng mas nakakabatang mga sahaba ng mga kasabihan at kaugalian ng propeta sallallahu alaihi wasallam noong sila ay wala pa upang ang mga ito ay marinig o makita. Ang parehong nakababata at nakatandang mga sahaba ay nagtuturo sa mga nakatatanggap lamang ng Islam noong mga huling araw ng buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat sila ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na tuwirang matuto ng anumang mga bagay mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya dito ang mga sahaba radhiyallahu anhum yarda, yung mga naunang mga sahaba, halimbawa ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman, ni Ali, at yung mga kasamahan nila, itong mga nakakabatang mga sahaba ay tinuruan nila. Tinuruan nila kung ano yung pamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang lumaganap ang Islam sa buong Arabia patungo ng Syria, Iraq, Persia at Ehipto sa panahon ng pamahala ng mga makatarungang khalifa, ang mga sahaba ay nagsimulang magturo ng mga simulaing ng relihiyon sa mga kayayakap pa lamang sa Islam. So nagturo sila. So parang ang nangyari sa atin bilang isang balik Islam, itong mga ulama natin, mga doctors natin, mga musyayikh natin, sila yung mga sumunod sa yapak ng mga sahaba. Kaya sinasabi sa mga nakapalibot sa ila na nakita ko ang propeta na ginawa ito, o kaya ay narinig ko ang propeta na nagsabi na ganito ang pamaraan kung paano nag-umpisa ang daloy ng mga tagapag-ulat ng sunnah. Kaya inshallah sana ma-review ninyo yung book na yon para maging klaro po sa inyo. Paano nyo makikilala yung sahih na hadith at daif na hadith at saka yung maudu, yung gawa-gawa na hadith. Makikilala nyo doon sa unang part ng pag-aaral ng unang libro. Sila mga bagong Muslim na nag-aaral mula sa mga sahaba, katagalan ay tinaguriang mga tabi'un. Karamihan sa mga tabi'un ay nagsaulo ng mga kasabihan ng propeta na kalimitang binabanggit ng mga sahaba. Gayon din ang ilan sa kanila ay itinala ang mga sunnah ng propeta sa pamagitan ng pagsusulat. Palagi silang naglalakbay sa mga lugar ng mga Muslim ng mga panahong iyon upang higit na matutunan ang mga sunnah.
ng propeta na kung maaari ay mula sa mas maraming mga sahaba. Ganon sila katindi mag-aral ng sunnah. Ganon sila kasipag mag-aral ng hadith, gawain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway ibilang tayo ng Allah Ta'ala na magkaroon din ng pagkakataon kung magkaroon tayo ng maluwag ng oras para pag-aralan yung mga simpleng sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang sunnah, gawin mo may gantimpala, hindi mo gagawin may kasalanan. Gawin mo may gantimpala kapag hindi mo gagawin walang kasalanan. Hindi kagaya ng obligado. Obligado, kapag hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Kailangan mo siyang gagawin. Pero ang sunnah, gawin mo may gantimpala, hindi mo gagawin ay walang kasalanan. Sunod po, inshallah, sino po gusto magbasa? Bakit ang lahat ng mga pagpupunyaging ito? Yes po. Sino ba nakataas ang kamay? Number 2, Mariam. Si Sister Mariam. Nandiyan po kayo? Sister Mariam. Kung wala po siya, magtawag po tayo ng iba. Sister Mariam. Nalaglag si Mariam. Rukaya. Sister Rukaya. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam. Go ahead po. Inshallah. Bakit ang lahat ng mga pagpupunyaging ito? Likas sa mga tao na subukang tignan at alalahanin ang mga sinabi at ginawa ng sinuman na mahal sa kanila. At walang pag-aalinlangan na ang propeta Muhammad ang pinakamahal na tao para sa kanyang mga tagasunod. Sa ibabaw ng mundo, ipinag-utos ng propeta ang pagmamahal na ito sa kanyang mga nasasakupan. Sa pagsabi na, walang sinuman sa inyo ang tunay na naniniwala maliban lamang na mahalin nila ako ng higit kaysa sa kanyang anak. Higit sa kanyang anak, kanyang ama at sa lahat ng mga nilalang. Bukhari at Muslim. Binigyan din ng Allah mula sa Quran ang sukdulan ng kahalagahan ng sunnah ng propeta para sa kabuuan ng umma ng mga Muslim sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanila na sundin ang lahat ng kanyang mga kautusan. At kung anuman ang ipinag-utos sa inyo ng sugo, sundin ito. At anuman ang ipinagbawal sa inyo, iwasan ito. Surah Al-Hasr, chapter 559, ayah 7. Ito pa po. Yes po. Paano masusunod ng umma ang banal na kautusang ito matapos bawian ng buhay ang propeta? Papaano nila malalaman kung ano ang ipinag-utos at ipinagbawal ng propeta kung siya ay hindi nila nakasama? Sa makatuwid, iba yung pag-iingat ang kinakailangang isagawa upang mapanatili ang sunnah at maisalin ito sa bawat sumusunod na henerasyon ng mga Muslim. Pinagdiinan din ito ng propeta ang napakalaking kahalagahan ng pagpapasa ng sunnah na walang anumang pagbabago sa pamamagitan ng pagbibigay pangako sa kanila ng mga biyaya ng Allah. Binibiyayaan ng Allah ang sinumang nakarinig ng kasabihan mula sa akin. Isinaulo at inunawa ito. Pagkatapos ay ipinahayag ito katulad ng pagkakarinig niya rito, sapagkat marahil ang isang pinagsabihan ay higit na nakaunawa kaysa sa isa nakarinig nito. Abu Dawud at Tirmidhi. Pinagdiinan din niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay babala sa kanila malupit na kaparusahan na naghihintay sa sinumang pinagsisinungalingan siya sa pagsabi na sinumang pinagsisinungalingan ako ay makakamit niya ang kanyang lugar sa impernong apoy. Bukhari, Muslim at Jazakallah khairan, sister. Bakit ang lahat ng mga pagpupunyagi ito? Di ka sa mga tao na subukan tignan at alahanin
ang mga sinabi at ginawa ng sino man na mahal sa kanila. At walang pag-alinlangan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, si Muhammad, ang pinakamahal na tao para sa kanyang mga tagasunod sa ibabaw ng mundo. Ipinag-utos sa propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagmamahal na ito sa kanyang mga nasasakupan sa pagsasabi ng, ayon sa hadith, walang sino man sa inyo ang tunay na naniniwala maliban lamang na mahalin nila ako nang higit kaysa sa kanyang anak, kanyang ama, at sa lahat ng mga nilalang Bukhari at Muslim. Binigyan din ng Allah Ta'ala mula sa maluwalhating Quran ang sukdulan na kahalagahan ng sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam para sa kabuuan ng umma ng mga Muslim sa pamamagitan ng pag-utos sa kanila na sundin ang lahat ng kanyang mga kautusan. Sinabi ng Allah Ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. At kung ano man ay pinag-uutos sa inyo ng sugo, sundin ito. At anuman ay pinagbabawal sa inyo, iwasan ito. Surah Al-Hashr, chapter 59, verse number 7. Paano masusunod ng umma ang banal na kautusan ito matapos bawian ng buhay ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Paano nila malaman kung ano ang ipinag-uutos at ipinagbabawal ng propeta kung siya ay hindi nila nakasama? Kaya tingnan nyo, sobrang napaka-importante ng mga unang henerasyon, kasamahan ng propeta, ang mga nakababatang kasamahan ng mga sahaba, ito mga tabiin, ito mga tabiin. Napaka-importante kasi kapag wala yan, paano tayo? Sa mga tweet, iba yung pag-iingat ang kinakailangan isagawa upang mapanatili ang sunnah at maisalin ito sa bawat sumusunod na henerasyon ng mga Muslim. Pinag-iinan din ng propeta ang napakalaking kahalagahan ng pagpapasa ng sunnah na walang anumang pagbabago sa pamagitan ng pag-ibigay ng pangako sa ila ng mga biyaya ng Allah Ta'ala. Binibiyaya ng Allah Ta'ala ang sino mang nakarinig ng kasabihan mula sa akin. Isinasaulo at inuunawa ito. Pagkatapos ay ipinapahayag ito katulad ng pagkarinig niya rito. Sapagkat marahil ang isang pinagsabihan ay higit na nakakaunawa kaysa isa sa nakarinig nito. Abu Dawud at Tirmidhi. Pinagdiinan din niya ito sa pamagitan ng pag-ibigay babala sa kanila sa malupit na kaparusahan na naghihintay sa sino mang pinagsisinungalingan siya sa pagsasabi na sino man ang pinagsinungalingan ako ay makakamit niya ang kanyang lugar sa impyernong apoy. Bukhari, Muslim at Abu Dawud. Doon sa unang hadis, doon sa una, gantimpala, biyaya ng Allah Ta'ala. Pinag-aralan mo, isinabuhay mo, itinuro mo, tama yung napag-aralan mo, meron kang gantimpala. Pero kapag nagsinungaling ka patungkol sa propeta Muhammad SAW, patungkol sa din, mayroon kang trono. May warag dito na iba, sabi na mayroon kang sariling trono doon sa apoy ng impyerno. Ikaw ay ilalagay doon sa iyong trono dahil lamang sa pagsisinungaling mo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway, yung pag-aaral mo ng hadith, ay hindi lamang pag-aralan, bagkos gusto mo siyang maisaulo. Gusto mo siyang maisabuhay. Gusto mo siyang maituro dahil mayroon kang gantimpala. Sa ibang hadith, nag-aral ka ng isang bagay, isinabuhay mo at itinuro mo. Yung tinuruan mo, nagkakaroon siya ng gantimpala na nagkakaroon ka ng gantimpala na hindi nababawasan sa kanya. Pag-aaral, halimbawa, pagkasaulo ng hadith, pagsagawa ng wudu, pagsagawa ng sola, at marami pang iba. Tinuro mo yung tama. May gantimpala siya, may gantimpala ka, na hindi nababawasan sa kanya.
Pero kapag nagturo ka ng kamalian sa relihiyong Islam, ginawa niya, nagkasala siya, nagkasala ka, na hindi nababawasan sa kanya. Nakatakot di po ba? Parang mabigat na mabala sa akin ito, kailangan ko palang pag-aralan ng Islam. Kailangan ko palang matutunan ang relihiyong ito. Baka kasi mamaya, mahilig pa naman akong magbigay ng payo sa aking mga kapatid na bago, tapos hindi pa pala tama yun. So kailangan sigurado ka. Para at least yung gantimpala ay mapapasa iyo. Pero kapag ito ay mali, nagkasala siya, nagkasala ka, na hindi nababawasan sa kanya. So problema malaki yun. Dito tayo sa kasunod na usapin ang kapanahunan ng mga tabiin. Yes po? Sino po ang gustong magpatuloy ng ating binabasa? Maliban kay Sister Rukaiya. So kailangan ko ng partisipasyon ng bawat isa sa inyo para at least, di ba, nakikita ko na nandyan kayo. Sister Mariam. Mariam? Yes po. Ang kapanahunan ng mga tabiin, na ang mga sabaha ay isa-isang binawian ng buhay at ang Islam ay lumaganap sa India, Afghanistan, Russia, China, Hilagang Afrika at Hispania. Ginampanan ng mga tabiyon ang anumang iniwanan ng mga sabaha at nagsimula ang napakalaking gawain sa pagtuturo ng mga bagong yakap sa Islam. Sahaba, sister po ha? Sahaba? Sahaba. Simula sa relihiyon. Kanilang sinasabi sa mga nakapalibot sa kanila na narinig ko ang ganito na sinabi ng sahabi na nagsabi na nakita niya ang propeta na ginawa ito. O kaya ay narinig ko ang ganito na sinabi ng sahabi na nagsabi na narinig niya ang propeta na nagsabi na. Sa ganitong paraan, ang pangalawang dugtungan sa daloy at tagapagpulat ng sunnah ay naidagdag. Ang mga nag-aral mula sa tabiin, katagalan ay tinawag na atba at tabiin, tagasunod ng mga tagasunod. Marami sa mga bagong mag-aaral na ito ay kalimitang naglalakbay ng ilang araw, mga araw o kahit na mga buwan upang makita at makapag-aral mula sa sinumang tabiin. Puspusang pag-iingat sa makasunod po. Sa pagsasaulo at pagsusulat ng mga salaysay mula sa kanilang mga guro. Noong kapanahonang ito, ang makatarungang kalipa na si Umar ibn Abdulaziz ay nagutos sa lahat ng mga kilalang iskolar na tipunin ang lahat ng mga kasabihan at kagawian ng propeta na tinuturo sapagkat ang mga ito sa Iraq ay nagsimulang gumawa ng mga kwento tungkol sa propeta. Ang isa sa mga naunang iskolar mula sa tabion na nagtala ng mga salaysay tungkol sa propeta ay si Muhammad ibn Muslim ibn Shihab as-Suri. Si Ibn Shihab ay hindi lamang nakapagtala ng mga kasabihan, subalit gayon din ang mga pangalan ng mga tagapag-ulat at ang mga kaalaman tungkol sa kanila upang madaling makilala ang mga nag-uulat ng mga gawa-gawang hadith. Kahit na nasimulan ang malawakang pamamaraan ng pagsusulat ng mga hadith, nagpatuloy pa rin ang pagsasali ng mga hadith sa pamamagitan ng pagsalita, sapagkat mas marami ang maihahatid nito sa maikling panahon. Ang pagsusulat ay mabagal at napakahirap sa pamamaraan noong mga panahong iyon. Ang mga kagamitan sa pagsusulat ay kapos at ang mga imprenta ay hindi pa naiimbento. Kaya't ang mga atba at tabiin ay nagturo sa mga nakapalibot sa kanila ng katulad sa pamamaraan na kung paano nila tinuruan. Sinasabi nila sa kanilang mga mag-aaral, narinig ko ang ganito sa sinabi ng sabii na nagsabi sa narinig niya ang ganito.
na sinabi ng sahabi na nagsabi na nakita niya ang propeta na ginawa ito. O kaya ay narinig ko ang ganito na sinabi ng sabi na nagsabi sa narinig niya ang ganito na sinabi ng sahabi na narinig niya ang propeta na nagsabi na ilan lamang sa mga aklat ng hadith ang umabot sa atin mula sa panahon ng Atba at Tabi'in. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang aklat ni Malik ibn Anas na tinatawag na Al-Muwatta at ang pinakabantog na sipi ng Al-Muwatta ay ang mula sa mag-aaral ni Malik na si Yahya ibn Yahya ng tribo ng Berber sa Masmoda. Sa ikalawang aklat ng sipi ng Al-Muwatta ni Yahya sa kabanata tungkol sa Dab o bayawak ay makikita natin ang sumusunod. Sinasabi sa akin ni Malik mula kay Ibn Shihab, mula kay Abu Umama, Ibn Sahal, Ibn Huray, mula kay Abdullah Ibn Abbas, mula kay Khalid Ibn Walid na kaniyang sinamahan ang propeta sa bahay ng asawa niyang si Maymuna. At ang inihaw na dab ay hinain sa kanya. Kaya't ang pagsugo ng ala ay umabot upang kumain mula rito. Ang ilan sa mga kababaihan na kasama ni Maymuna ay nagsabi, ipaalam mo sa sugo ng ala kung ano ang kinakain niya. Nang sinabi sa kanya na ito ay dab, binawi niya ang kanyang kamay mula rito at si Khalid Ibn Walid ay nagtanong, ito ba ay haram o sugo ng ala? Siya ay sumagot, hindi, subalit wala ito sa lugar namin at hindi ko ito gusto. Pagkatapos ay sinabi ni Khalid, kaya't kumuha ako ng kaunti at kinain ito habang ako ay pinapanood ng propeta. Muwatta Imam Malik. Tayo. Ngayon, Sister, Jazakillah khairan po. Maraming salamat. Itong flow chart na nandito sa atin, ang sana daloy ng pagkasalin ng hadith ay ang sumusunod. Sahaba, propeta, and then sahaba. Propeta. Tingnan yung sa hadith dito ha. Itong hadith na ito, sinabi sa akin ni Malik mula kay Ibn Shihab, mula kay Abu Umama, Ibn Sahal, Ibn Hurayf, mula kay Abdullah Ibn Abbas, mula kay Khalid Ibn Walid na kanyang sinamahan ng propeta sa bahay ng asawa niyang si Maymuna at ang inihaw na dam ay inihain sa kanya. Kaya't ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam umabot upang kumain mula rito. Ang ilan sa mga nakakabaihan na kasama ni Maymuna ay nagsabi, ipaalam mo sa sugo ng Allah kung ano ang kinakain niya. So lahat ng mga yan, ang pinanggalingan. Sinabi sa akin, mula kay Ibn Shihab, mula kay Abu Umama, Ibn Sahal, Ibn Hurayf, mula kay Abdullah Ibn Abbas, mula kay Khalid bin Walid. Dito, Propeta Muhammad, siya ay inalok ng pagkain ng dam. Ito ay parang bayawak sa desyerto na kulay brown. Kulay desert po siya. Brown, parang cream like that. Ito ay inalok sa kanya nung tangka niyang kukunin, sinabihan siya ngayon na ito ay dam pala. So, sahaba, si Khalid, si Ibn Baz, si Abu Umama. Ang tabiun dito si Ibn Shihab. At tabiin ay si Malik. At tabiin ay si Yahya.
Sina Khalid ibn al-Walid ibn Abbas at Abu Umama ay ang mga sahaba, subalit si Ibn Abbas ay ang batang sahabi at si Abu Umama ay nakita lamang ang propeta bago siya binawian ng buhay. So tingnan niyo yung pagkakaayos, yung pagkakatartib ng pagdating sa atin na mensahe. Kaya kapag ang hadith ay tumpak, nakalagay doon Sahih Bukhari wa Muslim, muttafaqun alayh, nakalagay dyan. O kaya kapag Abu Dawud at Tirmidhi at iba pa, Nisa'i, minsan ginawang Hasan ni Albani, ni Sheikh Albani. May mga ganon. Pero dito, direkta, ito ay sahih o tumpak na hadith. Kaya, nakumpleto po, para maunawa natin, nakumpleto po ang daloy ng pag-asalin ng hadith. Propeta Muhammad, sahaba, si Propeta Muhammad SAW, ang kanyang mga sahaba, ang tabi'un, Ibn Shihab, Atba'in, si Malik, Atba'in, si Yahya. So, nandyan yung pagkakatartib ng nag-ulat ng hadith. Kaya si Khalid ang nagsalaysay ng nangyaring ito kay Ibn Abbas nang tanongin niya ito tungkol sa pagkain ng dab, at si Ibn Abbas naman ay nagsalaysay ito kay Abu Umama na nagsabi naman kay Ibn Shihab, na nagsabi kay Malik, na siya naman ay nagsulat nito at nagsabi kay Yahya. Kaugnay sa hadith na ito ay ang isa pang salaysay sa parehong paksa. Doon sa una, hindi man kinain ng propeta yung dab, Adan, ito hindi man niya kinain, pero kumain dito si Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kumain po siya. Pagkatapos ay sinabi ni Khalid, kaya't kumuha ako ng kaunti at kinain ito habang ako ay pinapanood ng propeta. Hindi ito pinagbawal ng propeta na kainin, pero pagkain na ayaw niya. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya kinain haram. Ito ay pagkain na ayaw niya. So nung kumain si Khalid bin Walid, ito ay halal na pagkain na hindi lang gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Klaro po. Clear po sa inyo, inshallah. Tapusin ko rito, ipinapabatid sa akin ni Malik mula kay Abdullah ibn Dinar, mula kay Ibn Omar, na isang lalaki ang nagtanong sa propeta ng Allah sallallahu alaihi wasallam, o propeta ng Allah, ano ang masabi mo tungkol sa dab? Ang propeta ng Allah Ta'ala ay sumagot, hindi ko ito kinakain at hindi ko ito ipinagbabawal. Buwat sa pa rin ito ni Imam Malik. Yan po yung unang libro. Okay? Sa ganitong pagkakataon ng sanad ay mas maikli sapagkat ang sahabi na si Omar ay tuwirang nagsalaysay ito sa kanyang mag-aral na si Ibn Dinar. Ang sanad ay ang sumusunod. Propeta Muhammad SAW, sahaba Ibn Omar, tabi'un Ibn Dinar, Atba'in, Malik, Atba'in, Yahya. So ganun po yung flow ng pagkakabuo ng hadith. Pero ngayon kapag ating pag-aralan yung kabuuan ng hadith ng mga unang panahon, kukumpletuhin mo siya talaga. Kapag ito ay nakita niyo yung flow noon sa unang libro, 1, 2, 3, 4, 5. Dito, kinumpleto rin siya. Pero ngayon, ang dumarating, an Ibn Omar radiyallahu an, ganun kaagad siya. An Anas radiyallahu an, o kaya an Abi Hurairah radiyallahu an, ganun kaagad siya. Hindi na yung kabuuan na nag-ulat. Kasi napatunayan na ito ay authentic na hadith. At mayroon doon sa baba, kaya dito, ilan sa mga payo ng ating mga kinikilalang doktor
kaya na lamang ni Dr. Fahad Swedri, kapag kayo ay kukuha ng hadith, huwag na kayong aalis sa Bukhari at Muslim. Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim. Kung meron naman sa Tirmidhi, sa Nisa'i, sa Ibn Majah, at ginawang hasan ito ni Sheikh Albani, kapag ito ginawang hasan, okay yan, walang problema. Pero kapag kaya nagaling-langan, kasi kapag nanggaling doon sa apat, mayroong kasama yan. May kasama yan na hasan o sahih at ginawang hasan at ito ay tama. Kapag Bukhari at Muslim, sahih Bukhari at Muslim kaagad. Automatic siya na siya ay tama at tumpak na hadith. Inshallah, maunawaan natin ito sa mga susunod na pag-aaral, and I hope na naiparating ko sa inyo yung pangbungad ng ating pag-aaral na ito. Sa susunod po na meeting sa next Thursday, wala po tayo klase dahil kami ay maglalakbay, ulitin ko, maglalakbay po kami papuntang Makkah. At kung sino man ang nandito sa Riyadh na gustong sumama sa amin sa paglalakbay na ito, magsabi lang po kayo ng maga, pakisend po ang inyong details kay Sister Fatima, inyong admin, ang head admin ninyo rito, para kayo ay maisulat namin sa gaganaping Umrah sa 27. Next week na po yan, Thursday, Friday, and Saturday. So alis natin dito Thursday, balik tayo ng Saturday, inshallah. So magaman sa pananampalataya, narinig ko na po yung adan, tumawag na po, gusto ko tumanggap ng katanungan, pero sige po, inshallah. Kung may tanong po kayo patungkol sa napag-usapan, pwede natin ihabol. May tanong po kayo?